Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang nakakagimbal nga na ginawa kay Nanay LV Vergara. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung wala nga ba talagang puso ang kanyang mga amo dahil sa kanyang sinapit na wala ng ngipin at hindi na halos makakita. Sa ilang taon ba naman na paghihirap ni Nanay LV sa kanyang amo ay tila ngayon lang 2023 nakatakas ito. Sa 7 years nga itong naglilingkod sa kanyang amo ay tila hindi nga ganito ang itsura ni Nanay LV Vergara. Hindi ito bulag at marami pa itong ngipin. Ngunit mula nga nung nagtrabaho ito sa kanyang amo ay unti-unti itong nawawalan ng pag-asang makauwi at makakita muli dahil sa kanyang sinasapit na hindi na di umano pinapakain ito ng ilan araw. Dito nga natin makikita ang pagkaabuso nga ng kanyang amo sa katawan ni Nanay LV, kaya naman talagang hindi na kailangan pa ng patunay o ebidensya. Kailangan talagang maparusahan itong amo ni Nanay LV Vergara na ito dahil hindi nga papayag di umano si Senador Raffy Tulfo na basta-basta na lang na makakawala ang amo nito. At gagawin nga lahat ni Senador Raffy Tulfo at iba pang mga senador para maparusahan ang amo ni LV Vergara na ito at makakaladkad talaga sa kulungan at hindi nila papakawalan. Ito ang matinding banat ni Idol Senador Raffy Tulfo dahil kung titignan natin mga kaibigan ay talagang kalunos-lunos at nakakaawa na ang itsura ni Nanay LV Vergara sa sinapit sa kanyang mga amo. Sa kabilang banda mga kaibigan ay talagang sangkot na naman ang ating mga hanay ng kapulisan sa mga problema sa bansang Pilipinas, lalo na sa kaso ni Nanay LV Vergara at ni Jimboy Baltazar. Makikita nga natin na basta-basta na lang nilang pinaputukan ng baril na walang kalaban-laban at hindi man lang tinanong ito kung siya nga ba talaga ang suspect. Kaya naman ang mga pulis na ito ay ginagawa lang nila para lamang sa mga promosyon at mga pera na makukuha nila. Kaya naman talagang kawawa ang inosenteng mga tao na napaparusahan, napapaslang na walang kalaban-laban. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nagbayulit. Hindi ko naman sila lahat sinasabi nagbayulit. Yung mga nagpaputok, yung gumamit ng baril, yung gumamit ng baril doon sa, in this particular case, na kinamatay ni Jimboy, ay hindi pa produkto nung naibalik ang PNP at PNTI sa PNP. So, medyo hindi pa kita mabiblame dito ngayon. But ako, gusto ko talagang emphasize sa'yo na kung tingin mo, kulang yung oras na yan, dagdagan mo pa, itutok mo dyan. At saka, bigyan mo ng focus. Bigyan nyo ng focus. Ikaw man talaga ang director niyan. So you have to revise the POI, dagdagan mo ng oras, at yung tutok na talagang use of force sa continuum ay masusunod properly. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Tulfo. Tatanungin ko lang si General Posadas. General, halimbawa nag-undergo ng training dyan sa PPSC, yung mga recruit, dumaan sila sa malalimang training, extensive if you will. Pero meron pa rin paglabas, naging abusado. What went wrong? Ano po sa palagay ninyo? Bakit? Sa kabila ng hindi naman kayo nagkulang halimbawa sa training, from screening, training, seminar, etc. And yet paglabas, loko-loko pa rin yung pulis. Sino dapat ang sisimpo dito? Thank you, Mr. Chair. I couldn't agree more with Senator Tulfo, sir. Especially when we have ito po yung mga civilian that became na they were metamorphosized from civilian to a police, sir. And at the National Police Training Institute, Your Honor, sir,
we are not only training and educating police, itong mga civil na po para maging police. We also conducted, sir. Sandali, General Posadas, I would like to acknowledge the presence of Senator Rizal Tiberos. Thank you for coming over. Thank you. Please continue. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. I have also an office division here at the National Police Training Institute, which I research and program development division, as well as I have also a division, career courses management division, sir. We conducted a research, Your Honor, and we titled it Navigating Police Misbehavior, Understanding Factors Beyond Training. And it came to us, we had a research in coordination with other... Ano po naging result ng research po? May mga lumalabas pong factors, Your Honor, like ano po yun sa background investigation, ano po ba yung buhay niya before he entered the Philippine National Police by way of the Regional Training Center or the Public Safety. So in that case, may problema tayo sa screening for investigation. Your Honor, that is one of the factors. Okay. That came So out from our palakasin study. natin, dito nakikita natin pagkukulang. Sorry, every now and then I will interrupt you. So Yes, sir. dito nakikita natin na mahina yung screening process ninyo, mahina yung ginagawa yung background investigation. As a matter of fact, sa US, halimbawa, tulad ng bago kang pumasok, maging pulis sa San Francisco PD, nilalay detector test ka pa, malaliman na background investigation. Now in this case, hindi ata nagagawa rito. So nag-back down doon sa screening. Base po sa research na ginawa nyo, right? Continue po, sir. Although, sir, I cannot categorically state na doon sa background investigation because as a director of National Police Training Institute, we are just recipients. Kung ano po yung, we always assume na lahat ng mga civilians who wants to be members of the Philippine National Police, when they are turned over to our... Okay. Yung doon nagkakaproblema, General Posadas, sir, is you assume. Doon yung may kasabihan nga sa kalye, inakala, marami na mamatay sa akala, maling akala. So, do not assume, once na pinorward sa yung isang recruit, marami dapat prosesong dinadaanan para ma-screen, masara, kung talagang karapat-dapat siya maging police. Nandiyan na po yung background investigation, neuropsychiatric exam, nandiyan na po yung ilalay detector test siya para malaman kung ano talaga ang kanyang pagkatao, kung ano talaga motibo niya, bakit niya gusto maging pulis. Lalabas din po doon kung tutuusin. So doon po sa departamentong yan, nagkulang po ata kayo. Base po sa inyong research. Yes, sir. Siguro po palakasin niyo yan. Yung sa screening, hindi po lahat ng papasok sa inyo at gusto maging pulis, base sa kanilang sumiti, agad-agad pinapaniwalaan nyo. Doon pala sana po, sir, sa recruitment, sa screening, paigtingin niyo po na mabuti para masara po yung mga hindi karapat-dapat. Pangalawa, sir, ano po yung ulit? Base sa inyong research, ano pa yung pagkukulang? If I may be allowed, Your Honor, sirs, I mentioned that we just received yung mga magpapasok po sa NPTI, mga police, sir, para maging police. Yes, sir. Sir, with us is the Director of the Recruitment Service, Police Colonel Nora Camarao, to explain the details to the body, the recruitment process, or the different stages. But I do agree that kulang namin dito ay yung lie detector test. Tama po yun. That will be considered also to be part of the process that we are going to do in the future. Pwede po natin pagsalitain si Colonel Camarao, sir. Anong position mo, Nora, ngayon? Your Honor, I'm the Director of the PNP Recruitment and Selection Service. Director of the PNP Recruitment. And Selection Service. So, under the supervision kayo ng DPRM. DPRM, Your Honor. So, considered kayo ngayon as separate unit na? Yes, sir. NSU? NSU. NASO? NASO. NASO ka na. So, lahat ng recruitment dadaan sa'yo? Yes, Your Honor. Hindi na regionalized ang recruitment? Regionalized, but we have the RRSU, the Regional Recruitment and Selection Unit. Under But- sa'yo? Under sa akin, sir, Your Honor. Hindi siya under sa RD? Hindi po siya under ng RD. Independent Iba ano na? po siya. Yes, Your Honor. So, that is quite an improvement.
Yes, Your It's Honor. quite an improvement. The PRSS, Your Honor, was only activated in May 2020, May 2022. during pandemic. What led you to do that? What led to that creation of your unit? Your Honor, because of the DPRM, the intention, Your Honor, is to get rid of the palakasan. Get rid of those corruption in recruitment. Very good. Very good. Kasi yung local na RD doon, mapipressure ito pagtawagan ni Mayor o ni Gobernador. Bata ko ito. Itanggapin na ninyo. So ikaw na taga-Krame, wala kang pressure na matanggap dahil hindi ka naman inappoint ni Gobernador, di ba? Hindi ka naman inappoint ni Mayor. So, wala pong nagte-text sa akin, Your Honor. Wala nagtitext. Adi, I'm talking about the regional chief mo. Yes, Your The Honor. regional chief mo is Monitored ko po, Your monitored Honor. mo. Yes, Your Ay, maganda. I'm not informed of that development. So, thank you for that. Thank you for that effort. Sinong, kaninong panahon to? Sinong chief PNP nito? Sir Gamboa, Your Honor. Ang galing talaga ni Archie, no? And he Magaling chose me mag-isip yun, si to RC. lead. Ang He galing. chose me to lead po, Your Honor. Ang ganda. I appreciate that. Ako, nakalimutan, hindi ko masyado natutukan yan, yung portion na yan, nung kapanahon natin, dahil busy tayo sa war on drugs. Eh. So, but anyway. Disciplinary, Your Honor. Ha? Busy tayo sa disciplinary noong time na yun. Puro tayo disciplinary, pero yung ganyan Ako na po yung tilod niyo doon, Your Okay, thank you. Thank you for that. So, how about the support naman coming from the region? Kasi ito okay ka. Hindi ka makukurap ngayon. Ang problema ngayon yung ginagawa sa region na background investigation. Dahil hindi na RD ang may control dyan eh. Kayo na. Ang maggagawa naman ng BI, background investigation, ay yung mga ARTO o baka sabihin ng ARTO o ng Provincial Intelligence. Hindi man yan under kay RD, hindi tayo ma-pressure. Sige lang, pabayaan mo na yan kung, okay, cleared, kahit na hindi pinuntahan yung bahay, hindi nagtanong-tanong sa mga kapitbahay, hindi nag-interview. Pagkangalan, ito cleared, sabi ng Intel. Baka dyan tayo magka-problema. Ano ba niyong ginagawa yan? Your Honor, first of all, Your Honor, I would like to inform the body that we do have a different system of recruitment. We are using QR codes. So from the start, yung BMI natin po, Your Honor, and ating agility test, QR codes, wala pong pangalan, talagang QR lang. So kahit na sino pa hong mag-text o sino pong magbilin na ito'y aplikante ko, we can only find out na bagsak siya pag nagde-decode na po kami ng QR codes. Tapos na. Na-publish Declare na bagsak Tapos na po ang boxing. Wala sabi niyo sa politiko, wala na kami magawa dyan. Wala na bagsak po, Your Honor. Lumabas ng result. The Very same, good. Yes, Your Honor. The same is true with the PPE, the neuropsychiatric test. So yun din po, Your Honor, una po naming pinag-aralan. So ang neuro po ngayon for this cycle is different from the neuro for the second cycle. Ano nga? Paano sige? Yung neuro po ngayon, for example, Your Honor, for the first quarter, we have a recruitment. So second quarter, meron tayong recruitment again. Yung neuro set po natin sa first quarter, hindi po the same sa neuro set natin sa second quarter, and so on. Lagi po tayo nag-iiba po ng instrument. Tsaka, Your Honor, kung dati natin ay recruitment natin maabot ng 6 months, ngayon po 1 month na lang. Plus 1 month po kay CBI, kaya 2 months na lang po siya. So we are giving premium to the CBI. Kailan nag-ibig yan? Yung sistema nyo na iba. 2021, Your Honor, the QR coding. So ito, hindi pa ito sa produkto ng Hindi sistema pa na po, yan. Your Honor. Ang mga babies ko ay mga 2021. So yung programa na yan, ang magiging produkto niyan, mga after 5 years from now, malaman natin kung maganda ba yung ginagawa nyo. Yes, Malaman Your natin yan ngayon. For now, So it addresses the concern of Senator Tulfo Yes, Your na Honor. mag-take ako ng neuro ngayon, bagsak ako. Mm-hmm. Wala man tayong policy na bawal siya mag-retake dahil kinukonsider natin for human consideration na baka may problema lang yun sa anong panahon na yun kaya hindi siya Your Honor. pumasa. Pina-retake. Pag-retake, pumasa na. So, Your Honor, may limit na rin po ang pag-take Ilan? ng euro. From the NAPOLCOM policy po natin, hanggang 3 na lang po. 3. Opo. So, if you fail the neuro 3 times, barred ka na po mag-apply ng PNP. Pero yung 3 times na tinitake niya,
iba-ibang set. yun ang Iba-ibang question set na yun. po yun, Your Honor. Kasi because yun nga po yung pinag-aralan namin noon, nung Very good. mag-create ng office. Continue. Opo. And then, plus the CBI po, Your Honor, hindi lang po tayo limited kay R2. IG has been utilized, tsaka yung AFP Intel units, nasa policy din po ng NAPOLCOM na pwede pong mag-tap for the CBI. But remember, Ay, sorry po. but remember, IG has very limited human resources. Yes, Your Honor. Ilan lang yan, nakatutok pa yan sa Sa counter-terrorism, yung mga tao niyan, tapos mag-BBI pa. Bakit hindi nyo ginamit ang R2 at saka yung Provincial Intel? Your Honor, R2 and our Regional Intelligence Division and the Provincial Intelligence Division has been used para po sa ating CBI, sa complete background investigation. Ano nyo didistribute doon sa IG? IG, ginagamit rin ninyo? O, Pati intelligence groups, kung may holdings po sila, yun po yung ginagawa ngayon ng Directorate for Intelligence, Your Honor. Mr. Chair, okay. Yes, go ahead. Senator. doon sa sinabi niya na bumagsak sa unang neuropsychiatric exam. So, allowed siya mag-retake for the second time. Yes, Your Honor. Different sets of questions yun. Yes, Your Honor. So, yung mga questions ba doon, different nga, pero inangguluhan lang, pero halos kapareho lang doon sa unang test na kung saan siya bumagsak. Your Honor, I have with me that the Kasi there's chief a reason of the kung bakit PPE, bumagsak. Let me explain. yes, Your Honor. Kasi there's a reason, baka ilan doon sa mga questions na talaga may kita yung kanyang pagkatao na hindi siya karapat-dapat maging pulis. Doon siya bumagsak. And then sa second retake niya, wala na yung question na yun. Kaya siya nakalusot. So dapat, nandoon pa rin yung question na yun, kaya lang inangguluhan lang. Apo. You Your know Honor, what I'm saying? nakalimutan ko pong sabihin na hindi lang po tayo ngayon meron exam ng IQ and EQ. Meron na rin po tayo since 2021 yung personality test. Ito po yung dinedetermine yung level of greediness, level of temperament, kung aggressive. Kasama yan dun sa Kasama neuro. na po, yun ang bago po ngayon sa neuro. Kaya ngayon sinasabi ko po, Colonel, Opo. kasi maaari meron, dapat tinutumbok yung kung saan siya bumagsak. Yes, sir. Doon sa first exam. Sa kung saan bumagsak siya doon, dapat yung questions na yon andoon pa rin sa second exam niya, Yes, Your Honor. kaya lang ang guluhan niyo lang. Different, Paikutin niyo lang. form of Kasi questions kung lang. bumagsak Opo. ulit siya for the second, kung pumasa siya for the second time, maaari nga talagang pagod lang siya, whatever. Opo. Yes, Your Honor. Pero dapat isama pa rin yun. Yes, Your Honor. Tsaka, Your Honor, meron na po tayong database. This time, may database po tayo ng kahit na bumagsak po sa CBI, hindi na po yan nakaka-apply the next recruitment. Anong DBI? Yung sa complete background investigation. CBI. Your Honor. Opo, Your Honor. Bali, may database na po tayo from 2021 na nag-start po ang PRSS na mga bumagsak. Kaya po pag nag-reapply po sila, red tag na po sa amin yun. Ops, ito po bumagsak ng last neuro. So ito yung bumagsak ng CBI na hindi na pwedeng mag-take. Ito po naman yung bumagsak. May permanent disqualification na sa medical. Hindi na po sila pwedeng umulit. So may mga database na po tayo ngayon, Your Honor. Kaya yun yung mga changes po natin sa recruit. Sa, Mr. Chairman, kasi po, sa ginagawa niyong background investigation, hanggang saan po kayo going back to the history of that person? Are you going back as far as nung siya high school pa, hanggang sa college, o hanggang doon sa for the last 3 years or 5 years bago siya mag-apply sa pagiging pulis? Your Honor, ang CBI natin, ang complete background investigation, una po muna, Your Honor, if the applicant passed the PPE, the psychological psychiatric examination, they will be given PHS, personal history sheet. Nandun na po, Your Honor, yung mga background niya, pangalan niya, saan siya nag-elementary, saan siya nag-high school, saan siya nag-college. At sino yung mga kapatid niya, saan nakatira. At sino po yung mga other, relatives niya na nasa government. So lahat po yun, Your Honor, nakalista. Kasama rin po yung mga barkada niya? Your Honor, yun lang ang wala. Sorry po. You Hindi ko include po that. nakita po yun sa... You include that, ma'am? Kasi, Yes, Your Honor. tell me who your friends are and not tell you who you are. Yes, we will, So Your kung meron Honor. siya mga barumbado, kriminal na mga barkada, and then later on, nung naging pulis siya, lalapitan siya nito, hindi niya matatanggihan. Opo, Your Honor. There's a We will possibility na- include that, Your Honor. Okay, thank you, Colonel. Okay. Ano ba? Meron ka pang dagdag na hindi namin alam? Meron ka pang dagdag na in-institute nyo ng mga policies sa recruitment na hindi pa alam ng committee na ito?
Your Honor, again po sa recruitment natin, aside from the QR coding, na hindi na po natin nakikita kung sino yung identity ng mga recruits natin unless bumagsak sila o pumasa sila o na-publish na po yung results. Your Honor, for now, Your Honor, I'm glad to say na since 2021, so far po minomonitor din namin yung ating mga nag-take oath natin na mga police nationwide. So far po wala naman po tayong mga naging problema. So far, knock on wood po, wala pong naging problema. Tsaka, Your Honor, we have electronic gadgets. BMI natin, no human intervention. Hindi na po tayo yung nagsusukat, kundi yung aplikante po ay tumatayo na lang. Yung machine, sinasabi niya kung ano height, weight, tsaka BMI ng ating aplikante. Ginamit po natin to sa Bangsamoro. Lahat ba ng region may ganyan? Region 1 to BARM, Your Honor. Mr. Chair, makasingit ulit. Okay. So, sa inyo ginagawang background investigation, lahat ng mga lugar na kanyang tirahan, barangay, pupunta po kayo dun sa mga barangay para magtanong kung mayroong blatter against him? Yung po, Your Honor, yung sa ating Directorate for Intelligence. At Your Honor, for your information na rin po, ang ating CBI po Ma'am, tinatanong ko lang kayo, ginagawa niyo ba yun? Kasi halimbawa, 10 barangay na naglipat-lipat siya for the past, sabihin natin, 10 years sa 10 barangay. Dapat yung bawat barangay na tinahan niya, tingnan kung may blatter against him. Kasi kung police clearance lang asahan natin, NBI clearance, paano kung hindi siya nasampahan ng kaso, pero barumbado sa isang barangay at maraming blatter against him, hindi mag-reflect yung sa police clearance, sa NBI clearance. So dapat each and every barangay na tinirahan niya, dapat tingnan yung blatter doon. Yes, Your Honor. Are you doing that now? Your Honor, ginagawa po yan ng ating intelligence officer. Kasi po yung ating listahan, binibigay natin. Alam ko, nasa DI yung Opo, lahat Your Honor. ng blatter from barangay to municipal, akyat sa DI yan. At ang DI ang may final signal. Ito may derogatory record dito sa barangay A, barangay B, barangay C. Nakikita yan doon, di ba? So ibig sabihin, pinupuntahan po yung lahat ng barangay? Yung records ng barangay, kinukuha ng munisipyo. Okay. Tapos yung sa munisipyo, inaakyat sa province. Tapos yung province, inaakyat sa region, all the way up to Krabi. Pero Mr. Chair, in my experience, hindi po lahat ng barangay ginagawa po yan. Not all barangays, in my experience, hindi po nila sinasubmit. So kung walang masabit ang barangay, wala rin makuha ang munisipyo. Exactly. In so many cases, ako po, pag may nagreklamo, laban sa mga taga-barangay, tatanungin ko kung may blatter, sabihin nila wala. Kung sabihin nila luma o nawala yung logbook, etc. etc. So para maiwasan, mapagtakpan yung mga ginagawang kalokohan na gusto ng pagtakpan. So hindi talaga susunod yan. Ang pinakamaganda, manually, pupunta po talaga yung investigador sa each barangay at magtatanong-tanong doon sa mga taga-barangay kung habang maaari, kung kumusta bang pagkatao nitong taong ito. Ganun po dapat ginagawa nyo. Yes, Your Honor, we will do that po. Thank you. Your Honor, by the way po, ang ating CBI hindi lang po yung matatapos pa nag-take ng oath yung ating aplikante. May 1 year pa ho pang continuing requirement na dapat sini-CBI sila while they are in training. Kaya po, any derogatory record. Temporary status? Yes, Kaya may yes, sir. temporary status? Yes, Your Honor. Opo. Okay. That's the Kasi reason. may mga time din, Mr. Chair, na hindi na nakarating yung blatter sa barangay. Kasi nga nagkaregluhan. So, hindi na iba-blatter yan, nagkayusan. That's why, kailangan po, hindi lang, sabi kanina, hindi lang po yung blatter sa barangay, kundi yung mga tao doon sa barangay, within the barangay, especially mga naging neighbors niya, magtanong-tanong kayo, malay nyo, may nagreklamo sa kanya, abusado yan. Hindi lang siya talaga naireklamo all the way hanggang sa barangay blatter dahil sa takot. So siguro yun yung karakter niya malalaman sa barangay mga natira niya by asking those people living in that barangay. Yun po suggestion ko. Thank Yes, you. Honor, we will do that. Thank you, We Colonel. will add on the policy po, Your Thank you Honor. po. Opo. Thank you. Senator Risa? Mr. Chair. Something? Wala naman po akong tanong kay Police Colonel Nora, pero gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na online na po yung mga iniintay nating witnesses. Actually, kahapon, Mr. Chair, andito na po si Sunny Boy, na kaibigan ni Jemboy Baltasar. Andito na rin po yung tatay, yung ama ni Jemboy na si Jessie, yung ate niya na si Jessa, at pati po yung tito niya na si Nicanor. So kung pwede po akong magtanong na Mr. Chair kay Sunny Boy muna. Yes, pwede bang magkuhan kayo? Yes, Tayo Mr. muna din na
administer ng oath ang COMSEC para yes. Okay lang, kabilang. Sige, take charge sa COMSEC. Kanang kamay, mga kanang kamay, lahat po tayo na magsasalita po. Kayo po ba ay magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan sa pagsisiyasat na ito? Okay, salamat po. Pwede na pong umupo. Senator Risa, if I may, Yes, no? Mr. Chair. If I may, pwede lang pagsalitain muna natin si Sunny Boy, then afterwards ka mag-ask ng questions. Papakinggan muna natin, huwag muna natin siya tanungin. Magsalita muna siya as far as his knowledge is concerned. Papakinggan lang muna natin. Sunny Boy, huwag kang matakot ha, hindi ka, walang mananakit sa iyo, kaya relax ka lang ha. Relax ka lang. At andito yung bagong hipi ng Nabutas, andito yung District Director ng Northern Police District, andito yung number 2 ng PNP, at nagbigay sila ng assurance na isi-secure kayo at huwag ka mag-alala. Ako mismo ang kalaban ng pulis kapag ikaw ay sasaktan at ikaw ay tatakutin ha. Kaya relax ka lang ha. Magsalita ka ng totoo, magsalita ka ng freely, at ikwento mo sa amin ano nangyari nung araw na yon. Okay, Sir Boy, baka pwedeng tanggalin mo yung face mask mo para marinig ng mabuti yung maganda yung reception ng sasabihin mo. Ha? Chair, Mr. Chair. Minor, okay, sige, go ahead. Huwag na tagalin. Ikwento mo lang sa amin anong nangyari sa araw na yon. Then afterwards, may mga senador na magtatanong sa iyo. Salamat kayo, Mr. Chair. Go ahead. Sige lang, Sunny. Sige, Sunny Boy. Tapos yung tanong ng para nung tanong sa Ganda-ganda po ang sagot na. Sige. Sunny Boy. Hindi gaanong klaro ha. Ang dandahan lang sa pagsasalita para marinig namin dito. Ha? Bago ka magpapatuloy, gusto ko lang i-acknowledge muna ang presence ni Senator Jinggoy Estrada. Andito ngayon kasama natin. Sige, continue. Sige. Dandahan lang, Sunny Boy, para maintindihan ka namin. Tapon yung sa bahay para po tanongin kung saan po ba ang laot. Sabi ko naman sige, tara. Wala naman tayong ginagawa. Tapos sa ganso na nag-iis-bois ako. Tapos pumunta na po kami ng ilaw. Tapos po nung niyaya sa Jimboy namin ng basketball kami para maglimas. Bandang alas 12:30 na pumunta na po kami ng bangka. Tatlo po kami noon ng pamangkin ni Totoy. Tapos po natusok po siyang buso ng Yossi. Para po ako naging nila yung boy na nag-Yossi po kami. As mga banda po na araw-araw. Bigla-biglang narinig si Jimboy na po. Tapos bumabak si Jimboy sa ilalim butas. Tapos Teka, Sunny Boy, si Senrisa ito. Follow up dun sa kasasabi mo lang. Pero unang-una, paumanhin no na kailangan ko at kailangan naming itanong ang mga ito, yung mga kagimbal-gimbal na nangyari sa inyo ng kaibigan mong si Jemboy noong August 2. Gusto lang namin makapaghatid talaga ng hustisya sa kanya, no? At sa inyo, sa sinapit nyo nung araw na pinatay siya. Tama ba na ang unang naglilinis lang kayo ng bangka noong bigla kayong paputukan? Senator Risa, if I may ha, sandali lang. Yes, Mr. Chair. Pwede bang patapusin mo natin siya bago natin tanungin? Sige, yes, Mr. Chair. Sige, niya, Sunny Boy. Kasi para bubuo yung kwento. Tuloy mo, Sunny Boy, tuloy mo. Yes, Mr. Chair. Neta po si Jimboy na kalokal. So, bigla pumuntok. Tapos po, ganda-ganda gumawa sa butas. Tapos kasama. Sandali. Dandahan lang. Pwede bang sigurong pwede ka magtalikod na lang dyan sa kamera, tanggalin mo yung, para hindi makita yung mukha mo, tanggalin mo yung face mask mo, tapos tumalikod ka para hindi makita yung mukha mo. Basta nakatalikod ka lang para klaro, marinig namin dito yung audio. Salamat, Mr. Chair, kasi menor de edad siya. So, yun, Jemboy, Sunny Boy, talikod ka muna.
And then saka mo, talikod ka muna para hindi ka kita ng camera, hindi Yeah. kita ang mukha mo. Pwede na yan. O, ganyan. Salamat kayo. Tanggalin mo yung kwan mo, Sunny Boy, tanggalin mo yung face mask mo para klaro namin marinig dito. Dandahan ka magsalita. Ha? Oh, walang kamera. Sige. Sige, Sunny Boy, ituloy mo na yung kwento mo. Nabunan ko na po. Bigla-bigla po si Jimmy na nakaputok daw na baril. Dito nga rin natin makikita mga kaibigan kung paano nga talaga kamahal ni Senador Raffy Tulfo at ni Bato de la Rosa ang mga naaapi na mamamayang Pilipino, lalong-lalo na kung ikaw ay isang katulong at tila inabuso ka nga ng mga amo mo at talagang may napaparusahan ng mga tao at namamatay na wala naman kalaban-laban at inosente naman ito dahil lamang sa kagustuhan ng maraming laspo na sila ay mapromote at makakuha na salapi. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.